Pamamagitan po ng ating eksperto, si Dr. Giancarlo Torres. Siya po ang Pangulo ng Philippine Nurses Association. Good morning po, Doc Gian. Si Zander po ito. Magandang umaga po. Good morning, Sander, Sir Sander. Magandang umaga. Opo. Yan. Ako po si Nurse Gian. Yes, opo. Nurse Gian. Although may PhD pa ako, pero sabi ko, mas gusto ko makilala ako na Nurse Gian. Ayun, opo. Nurse Gian, opo. Una ho sa lahat ang Philippine Nurses Association. Kamusta na po ang inyong membership? Ilan po yung inyong active members as of this time? And ano ho yung mga recent activities po ninyo? Yan. So magandang na nabanggit mo yung paksa na membership, no? Kasi actually, ang Philippine Nurses Association is usually the mother organization of all our nurses kasi tayo talaga ang nagcha-champion, ang talagang pinaglalaban natin ang kapakanan ng ating mga nurses, no? So there are around ang last year, no, ang membership natin around 60,000 members, no? So meron kasi tayong tinatawag na regular at light membership. So around 60,000 ang ating membership, and we hope that we will surpass that this year kasi taon-taon minsan yung renewal ng membership, no. So yan yung ating numbers, no, and dapat mas marami pa, Kuya Sander, no? Yes, correct. Opo. Kasi sa totoo lang, no, we have around 500,000 nurses at dapat sana, no, itong 500,000 actively licensed nurses should be members of our professional organization. Opo, at kanina nga ho itinanong natin, although parang early 2000 pa yata or 2020s na ang Pilipinas po ang top exporter ng nurses sa buong mundo. Kumbaga po, tayo ay nagpapaaral ng mga kababayan natin 4 years, 5 years para po maging nurse. Nagpapa-exam tayo nung ating licensure examination. And then afterwards, lilipad na ho sila para mga ibang bansa, no? Kasi nga po maraming problema sa ating pasweldo, etc. Pero mabuti ho ba yun o masama na tayo po ang number 1 na nag-e-export po ng mga nurse? Ayan, ang ganda kasi nung tanong ko eh. Sorry po. Teka, naputol ho tayo. Oo, babalikan po natin si Nurse Gian, no? Para po dun sa ating tanong. Yun na ho, inuna na ho natin yun bago ho yung mga events, no? Para malaman natin, bakit ho ba alis ng alis ang mga nurse sa ating bansa? Sa bagay, noon hong pandemya, kung naaalala po ninyo, di ba? Yung mga nurses ho natin talagang nagkakamatayan na ho eh. Noon hong pandemya dahil sila po yung frontliner. Sama na rin po nating iba pa mga medical health, mga medical workers natin. At nagkaroon din ho sila ng problema noon, yung health emergency allowance, yung HEA, na hindi po naibigay sa loob ng ilang taon sa kabila po nung kanilang paglilingkod para po sa ating mga kababayan na tinamaan ng COVID-19. Ayan, balikan po natin si Nurse Giancarlo Torres, ang Pangulo po ng Philippine Nurses Association. Nurse Gian, yun hong tanong ho namin kanina. Mabuti ba o hindi magandang bagay na tayo po ay nag-export, kumbaga po nagpapadala ng mga nurses sa ibang bansa? Well, siguro kasi yung term kasi na export parang hindi siya magandang pakinggan, no? Kasi parang kumbaga parang nagbumukang commodity yung ating mga kasamahan, no? Pero kung tutusin kasi natin, malaking bagay kasi ang naitutulong ng ating mga OFW, ng ating mga nurses na nagpupunta sila sa ibang bansa kasi sabi nga nila ang Filipino nurse ay the best for the Filipino and the choice of the world. Bakit ganon ang ibig sabihin nun? Kasi iba kasi mag-alaga ang Filipino nurse. Iba ang naibibigay nito na pagkalinga, no, sa ating mga pasyente, pag-aruga sa ating mga pasyente. Kaya talagang pinapahalagahan at binavalue sila ng mundo. At yun ngayon nakakatuwa, no, kasi sa ibang bansa, grabe ang pagpapahalaga, grabe ang pagkilala nila sa ating mga nurse, di ba? Makikita mo sa ibang bansa, ang mga nurses talaga, binibigyan talaga ng recognition, maganda ang sahod na binibigay sa kanila, binibigay sila ng oportunidad na talagang mag-advance dun sa aming profession, no? So yun yung nakakatuwa, kaya hindi mo talaga masasabi na maganda ba siya o mabuti. Well, maganda rin yun kasi talagang nag-a-advance at nakakatulong tayo sa mundo. Ang isang negative side naman doon, syempre, yung magagaling na nurse minsan, lalo na kung batang nurse o kaya yung ibang magagaling na nurse, minsan
umaalis din sa ating bansa. So minsan naiiwan dito sa bansa natin konti yung natitirang naglilingkod, 'di ba? So yun naman yung nagiging challenge. Pero ang tanong kasi, Sir Sander, is yung naiiwan ba dito naalagaan natin? Yun yung challenge Oo. eh. Kasi kumbaga umaalis sila kasi kailangan din nila syempre for greener pasture. Maganda yun, opportunity for growth. Para din naman yung bagong graduates, meron din silang pupuntahan dito. So okay naman yun eh. We have a healthy ecosystem dun sa part na yun eh. Ito ho yung tanong, ano ho bang problema sa Pilipinas? Bakit po umaalis ang ating mga nurses? Well, malaking bagay dito yung sahod. No? Syempre hindi natin may kakaila na isa yan sa napakalaking issue. Sa gobyerno halimbawa, malaki naman na yung sahod na binibigay eh. 42,000 kasi salary grade 15. No? Pero ang problema, paano naman dun sa mga counterparts natin na nasa private sector? Kasi some of the private sector, no, kasi bilang Philippine Nurse Association President, no, nag-ikot na tayo sa iba-ibang lugar sa Pilipinas at meron tayo mga nakikita ng mga nurses na akalain mo ang sahod nila less than 10,000 a month. Grabe, opo. Private yun, Parang sir? hindi naman livable na yon na considering yung pagod na inaasahan mo sa isang nurse na gagawin, yung commitment na inaasahan mo sa isang nurse, parang hindi yata makatarungan yung sahod na yon. Ito pa, sir. Opo. Isipin mo, dapat sa gobyerno may salary standardization tayo, 'di ba? Pero kung iisipin mo, yung ating mga nurses minsan hindi nila natatanggap kahit nagtatrabaho sila sa local government, hindi yung tamang sahod yung nakukuha nila. So isa pa 'yan. Nagpunta ako sa ibang lugar. May job order nurses. Isipin mo, job order for 11 years. Job order, ibig sabihin hindi ho regular doon ho sa kumpanya and 11 years na 11 years nagtatrabaho. na. At hindi sa local government LGU. or sa ating local government normally, no, doon nangyayari yan eh, yung mga job order na 11 years na silang job order. Supposedly ang job order pangpuno lang, pansamantala. Yes, opo. Diba? So, 'di ba? Yun lang, yung sahod pa lang, yung security na yun. Kung ako man yung nurse, bakit ako magi-stay sa isang lugar na ganun yung sahod, yung pagpapahalaga na nabibigay sa akin. Yun, isa pa lang yun, ha. Pangalawa, yung ating working conditions. Lagi ko sinasabi, malaki ang bahagi ng nurse na magagawa pagdating sa universal health. Kaya lang ang nangyayari, ang dami nating pasyente sa ospital. So, minsan hindi na appropriate yung ratio na aalagaan ng isang nurse at mga pasyente. 'Di ba? So, yun eh, yung working condition kasama din yun eh kasi hindi lang naman sweldo yan eh. Pangatlo, no, yung challenge sa work environment, masyadong stressful ang ating paligid. 'Di ba? Importante 'yan na dapat kanina nabanggit mo may topic kayong pag-uusapan about mental health. Importante 'yan sa ating mga nurses lalo na pagod ka na tapos yung isip mo hindi pa maayos ang kondisyon. So syempre nakakaapekto lahat 'yan. Na kung ako, pwede naman akong pumunta sa mas magandang lugar, mas maayos ang sweldo, mas magandang oportunidad para sa pamilya ko. Hindi natin maiiwasan talaga na aalis ang mga kababayan natin kung ganyan yung ating conditions. Opo, actually may mga naririnig nga rin ho akong kwento ng from nurses po no, na nasa ibang bansa na meron daw silang special lane kapag daw sila ay medical worker sa mga grocery, sa mga yung kanilang mga convenience store and may discount kapag nagpakita sila ng ID nila na sila ay medical worker. May mga ganun pong mga kumbaga po pagkalinga sa mga nurses po nila sa ibang bansa versus dito sa atin baka kapag ka ikaw ay nagpa-confine pa dun sa mga medyo mamahaling mga ospital, baka minumura pa yung ating mga health worker nung mga medyo mga privileged na mga pasyente. Yung gano'n, no? Siguro hindi naman siguro minumura, no? Pero kumbaga yung tingin ba na parang wala ka sa hotel, no? Nasa ospital ka. Correct, tama. So ang trabaho ng nurse ay alagaan, siguraduhin na ikaw ay ma-attendan,
no, magawa natin yung pag-assess na sinasabi natin, importante 'yan. Pero maganda Sir Sander, no, nabanggit mo yung pagpapahalaga sa ating mga nurses. Yun naman masasabi ko kahit papaano tayo ngayon, no, sa Philippine Nurses Association, kasi nabanggit mo yung membership. Meron tayo ngayon tinatawag na expanded membership benefits. Mhm. Kahit papaano grateful tayo, may mga organization na tumutulong sa PNA na sabi ko nga, kung talagang pinapahalaga natin nurses, paramdam natin. So meron na kami ngayong mga membership benefits, no, like for example, sa hotel may discount. Kasi sabi ko nga, importante 'yun sa welfare ng ating mga nurse, no. May discount sa bakuna, sa Mhm. Mhm. transportation, pero sana mas marami pang sumuporta sa ating Philippine Nurses Association, no. And kanina nakita ko advertisers yung ACS. Mhm. Yan, saludo kami sa ACS kasi grabe din ang suporta nila sa Philippine Nurses Association. Opo, parang yung ating advertisers yata ay hindi naglalabas ng produkto na hindi po ninyo aprobado. Oo, yan. Suportado natin yan kasi talagang tumutulong sila sa ating kapakanan ng ating mga nurses. Opo. Sana Yan. ho yung mga benefits ng mga member ng PNA, ang gobyerno po mismo ang magbigay sa lahat. Hindi po ba? Mas Ay, maganda po. totoo yan. So sana, actually, no, like halimbawa nabanggit mo, pag halimbawa ang nurse na ospital, sana meron tayong pribilehiyo na bilang nurse, alagaan ka ng ospital. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi lahat ng ospital will provide health benefits for their nurses. Hindi ba kayo libre pag na-hospital, sir? Hindi lahat ng nurse Mhm. libre. Kahit sa gobyerno, hindi sila libre. Kahit yung mga kasamahan natin, no, na nagtatrabaho sa gobyerno, hindi sila libre pag na-ospital sila. Although, syempre, di ba, pag private hospital, ay government hospital, may mga zero balance billing, Mhm. ganyan. PhilHealth. Pero Mhm. walang assurance na wala kang babayaran, no? May ibang ospital, malalaking ospital na private, meron naman nagbibigay ng benepisyo na libreng hospitalization. Okay din 'yon, no? So Mhm. maganda Mhm. 'yon. Pero sana may standard, no, na pagka nurse ka, may special lane ka, may specific lane ka na ikaw ay libre or at least meron kang malaking discount, no, pag ikaw ay may diagnosis. Kasi alam mo ngayon, mahirap magkasakit. Napakamahal Totoo po. Totoo magkasakit kayo. na Mhm. ikaw nag-aalaga sa may sakit tapos hindi mo maalagaan ang sarili mo kasi napakamahal ng ah, ng ng Bayad. Mhm. pagpapa-ospital, Mhm. no? Opo. Nurse Gian, bilang pinakamalaking organisasyon po ng mga nurses sa ating bansa, sa palagay Mm. po ba ninyo, yun hong mga nabanggit ninyo mga suliranin ng ating mga nurse ay masosolusyonan ng pamahalaan? Oo naman. I think kailangan lang talaga natin ng ano ng paninindigan, no? Importante lang 'yun na pakipagtulungan tayo sa ating gobyerno. Ako bilang PNA, no, importante kasi 'yun na ako sumusulat ako sa ating mga government agencies, sa ating mga lead agencies, sa ating mga legislators kasi maraming mga concerns na maaring matugunan. Kasi like halimbawa, Sir Sander, no, trabaho. Pwede Mm. bigyan Mm. naman ng plantilla position 'yan eh. Ang 42,000 o kaya pang pataasin, no, may isang legislator tayo nag-submit ng salary grade 19 daw. Yun Mhm. lang mabigyan mo na both government at private na parehas ng sahod, no? Kaya we're pushing for our nursing bill this 2026, no? Nakalagay doon sana sa batas na both government at private will receive salary grade 15 at a minimum, Mhm. no? So Mhm. sana maaprubahan sana ng ating gobyerno 'yan. Malaking bagay na 'yan na ang nurse mo hindi aalis ng bansa or kung meron man tayo kakulangan sa mga nurses, no, pupunta yan. May mga move, universal healthcare, sir, nandyan na po, may batas na tayo. Mhm. Nasaan ang plantilla? Mhm. Nasaan ang posisyon na meron kang i-hire na nurse sa bawat barangay? May nurse ka na i-hire na dapat nandoon para mangalaga sa kanila. Kasi ang nurse, malaki ang may tutulong yan sa health promotion. Yung sinasabi ko nga na kesa ang pasyente pumunta sa ospital, Mhm. dapat naalagaan na, nakita na natin, oh, medyo malusog tayo, kailangan natin magbawas ng timbang, turuan mo na ganito, mag-exercise. So may iwasan natin na atakihin sa puso kasi naagapan natin yung kondisyon. Yun yung sinasabi natin na parte ng nursing na maitutulong natin dyan sa universal healthcare. Pero Mhm. sana may posisyon kasi yung mga nurses natin sa health center, pagod na sila eh. Ang dami nilang pasyenteng aalagaan. Paano pa sila gagawa ng mga programa para sa health promotion? Eh pumunta ka lang sa health center, kung di 100 sa isang araw Nakapila. ang Mhm. pasyente nila. Yes. Mhm. O 'di ba? Isa lang ang doktor no'n, dalawa lang or ang nurse isa lang sa 100 pasyente, 'di ba? So talagang pagod ang ating mga health workers even in the health centers, hindi lang sa ospital, pati sa health centers,
sa ating mga different facilities. Actually, idagdag mo pa sir, pagka merong bakunahan, nagbabahay-bahay pa yung mga nurse eh. Parang, Diyos ko naman, alam niyo ho yun, dala-dala yung kanilang styrofoam na nandun yung mga bakuna dahil nga kailangan medyo malamig. Malamig, Oo, may cold chain. pupunta sa mga bahay-bahay ng tirek ang araw. O, di ba? Ang init-init ngayon, no? Ngayon napakainit. Correct. So, yung gano'n, syempre yung sasakyan, syempre hindi mo naman masasasakyan yan kasi kung talagang bahay-bahay yung pupuntahan mo. Kaya kumbaga talagang importante yung ating mga nurse mabigyan ng enough na manpower. Kasi doon talaga eh. Alam mo, lagi na sinasabi, balikan na export, invest. Bakit nagsasalita na tayo na gano'n? Kasi importante dapat mag-invest ang gobyerno natin. Mag-invest tayo sa nurses. Kasi ang laki ng maitutulong ng nurses para talagang matugunan yung issues natin sa pangkalusugan ng ating bayan. Opo. Siguro po, Nurse Gian, panghuli na lamang po, meron ho ba kayong mga aktibidad ngayong Philippine Nurses Month, ngayong buwan po ng Mayo? At meron ho ba kayong mga mensahe para po sa ating mga kababayang nagnanais pong maging nurse? Yan. So, well, unang-una, no, nais ko batiin na ating mga kababayan na mabuhay tayo. No? Sabi ko nga, one Filipino nurse, one PNA. Kasi, alam mo, kailangan united kami. Mas malakas tayo pag tayo sama-sama bilang isang nurse na naglalabi, sama-sama tayo. So yun yung talagang request ko sa ating mga nurses. Kailangan natin magkaisa, magtulong-tulong tayo para ipaglaban natin yung ating karapatan, yung ating kapakanan bilang mga nurses. For the Philippine Nurses Association, kahapon nag-celebrate kami ng ating International Nurses Day. No? So galing kami sa SMX Clark Pampanga. Alam mo, nakakatuwa, Sir Sander, mahigit almost 900 nurses kami nagsama-sama at pare-parehas kami no, na gusto naming palakasin yung ating kapakanan bilang mga nurses. So yun yung isa sa parte ng ating selebrasyon. Tapos bukod doon, no, yung buong taon naman yan, yung sabi ko nga dapat nurses ang inuuna. At gusto nating bigyang tugon no yung ating kapakanan ng ating mga nurses. So meron tayong mga different initiatives no yung sa welfare no na sana masaya sila, yung ating membership gusto nating i-push yan, na mas mapalawig pa yung benepisyong maibibigay sa ating mga nurses through our organization. Pero sana no mas marami pang sumuporta, mas marami pang tumulong para talagang matugunan yung kapakanan ng ating mga nurses. At hindi lang kasi ako pananaw ko, hindi lang yan para sa buwan na to. Dapat lagi buong taon pinapangalagaan natin ang kapakanan ng ating mga nurses. Kasi, so yun. kumbaga, Para naman sa may time pa ba ako? Opo. Mag-nursing? Hanggang 10:30 pa tayo, sir. Hindi tayo mauubos, no? Pero, pero ang masasabi ko lang sa mga gusto mag-nursing, napakagandang profesyon ng nursing kasi alam mo, napakadaming oportunidad dito, napakasarap maglingkod no, para sa ating mga pasyente. At yun yung isang bagay na masasabi ko talaga na very fulfilling sa part ng pagiging nurse. Oo, totoo, mahirap, may mga challenges. Pero bukod dun sa mga challenges na yun kasi pagka unti-unti mararating natin yung kaginhawahan, no, yung future ng nursing, ang sarap, no? And talagang maraming oportunidad sa nursing. And sabi ko nga, no, maglingkod tayo sa bayan, mapunta ka sa ibang bansa, okay lang. No, marami tayong nurses na talagang nakakapag-travel din, no, nakakapag-ganyan. So kahit papaano. Yun na lang, kahit papaano. So maganda ang profession ng nursing. Talagang kailangan lang talagang siguro no, magtulong-tulong tayo para mas mapalakas pa yung magiging suporta sa ating sektor. Opo. Sorry po, last na lang. Would you know po mga state universities ba na nag-o-offer ng nursing courses? Ay, opo. Marami pong state universities ang nag-o-offer ng nursing. At marami po at magaganda po ang programa ng ating mga state university, ating mga colleges no, ng nursing. I think marami rin po tayong mga suporta no, through the different... kasi meron kami tinatawag yung related learning experience. Marami po na suportado po even yung pagbabayad ng mga related learning experience no, kasama po sa mga state universities. At napakaganda po ng mga programa din natin ng nursing sa mga state universities and colleges natin. Na isa pa yan, pinaglalaban natin yung sweldo ng ating mga educators sa state universities. Oo, mga professors siguro natin. Next time na lang, ibitahan nyo na lang ako kasi baka mukhang marami ka pang topic. Opo, Nurse Gian. Marami tayong gusto pag sa nursing. Opo. Nurse Gian, maraming salamat po sa inyong panahon, sir, ha? At mabuhay po kayo sa PNA.
Salamat Sir Sander. Salamat po sa oportunidad. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Dr. Gian Carlos Torres, si Nurse Gian. Siya po ang Pangulo ng Philippine Nurses Association. Baka